NMAX V1 daw, mas matibay at makunat. Okay na ako sa NMAX V2 ko. Sulit talaga yung bagong NMAX TechMax V3 ng Yamaha. Ilan yan sa mga fact check natin sa comment section sa channel natin, sa vlog ni Kosa sa Facebook and YouTube natin. Dahil hating-hati ang opinion ng mga Kosa natin na rider, lalo na yung mga nakabili or kakabili lamang ng NMAX V2 halos ngayong buwan lang. Dahil biglang ang lumabas itong si NMAX V3 nito lamang February, Standard and Turbo TechMax Edition. Ngayon, check natin ang pinagkaiba ng tatlong NMAX or tatlong generation ng NMAX base sa specs nila from V1, V2 at yung latest na V3 para na rin mas malinaw at makita nyo ang pinagkakaiba nitong or pagkakaiba nitong tatlong NMAX na to. Dahil may mga gumagamit pa din ng NMAX V1 hanggang ngayon at ang sinasabi ng mga user nito ay matibay at makunat din talaga. Halos nakikita ko rin talaga na marami pa rin gumagamit ng version 1 nitong NMAX ng Yamaha. Let's start sa specs niya mga bossing. Yung NMAX V1 ang unahin natin. Meron itong 155cc, single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled fuel injected na rin, max power 14.9 horsepower at 8,000 RPM, max torque 13.9 Nm at 6,000 RPM, compression ratio 10.5:1, bore and stroke niya 58 by 58.7 mm, weight niya is 127 kg and ito ay discontinued na at ang kanyang fuel tank capacity is 6.6 liters lang. Yan po ang basic specs ng ng NMAX V1. So comment nyo na lang kung may mga mali ako sa specs kasi 2019 ata yung pinagbasihan ko netong specs na to ng NMAX V1. Let's go doon sa NMAX V2. Ito na yung maraming bumili at binabansagan na napakaangas sa daan dahil nga sobrang daming gumagamit na itong NMAX V2. Pati mga tropa ko lahat naka NMAX V2 dahil sobrang angas naman talaga. Basic specs 155cc, single overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled din at fuel injected. Max power 15.2 horsepower at 8,000 RPM, max torque 14.4 Nm at 6,500 RPM. Medyo tumaas ang torque dito. Compression ratio niya 11.6:1 and bore and stroke 58 by 58.7 mm. Top speed recorded lang po ito 123 kph, depende pa rin po yan sa rider at sa road condition. At ang fuel tank capacity medyo malaki na 7.1 liters na compare dun sa V1 na 6.6 lang. Yan po ang NMAX version 2 na halos kahit saan kalumingon talaga namang meron at napakaangas ng dating, bulky, LED na rin ang harap, may ABS din yan ng TCS. Ngayon, let's start na dun sa bagong labas na NMAX V3 or yung TechMax edition nila na standard version and yung turbo version. So nung nilabas tong NMAX V3 TechMax or yung 2025 version ng NMAX, talaga namang maraming nag-react at ngayon ito na nga dinala na siya ng Yamaha. Sobrang solid at sobrang simple lang ng launching nito, walang magarbo, hindi rin nalaman ng lahat. Bigla na lang may naglabas ng ganitong edition at dahil sobrang ganda nga ng in-improve ni Yamaha dito sa V3, para sa akin is talagang nag-step up sila pagdating sa specs at sa ibang mga physical parts netong NMAX V3 TechMax version 2025 V3 ng Yamaha. So basic specs nito 155cc single overhead camshaft, 4-stroke at 4 valves, liquid cooled fuel injected with YEC VT po yan. So yan po yung turbo version niya is meron pong YEC VT or yung turbo na tinatawag nila, pero para sa akin is just an RPM booster, parang ganon. Pero yung standard version nito is wala pong YEC VT. Max power niya 15.2 horsepower, tumaas din, at max torque niya 14.4 Nm at 6,500 RPM, mataas din. Compression ratio niya 11.6:1, bore and stroke 58 by 58.7 mm, top speed niya 123 km/h, RAS recorded po yan, depende pa rin po yan sa rider, magbabago pa po yan, at ang kanyang timbang medyo bumigat 135 kg, pero yan po yung turbo, yung standard po is 131 kg lang. So fuel capacity is still 7.1 liters po, so goods na goods, diba? Ang pinaka the best dito na na-improve ni Yamaha is after nung 2 generations na NMAX V1 at NMAX V2 is yung successful release nila ng TechMax V3 na newly designed yung headlight, kasi naka-projector na po ang kanyang headlight, yung kanyang TFT display na yung standard digital pa rin naman pero maganda yung layout, hindi katulad ng V2 at V1. And of course, kung turbo version yung kukunin mo, meron ka ng Garmin navigation, phone connectivity, music, you can answer a call,
by using the Bluetooth connection or yung Y-Connect. So sobrang solid na ng TFT display na itong version 3 ng NMAX Yamaha V3. So ako inaantay ko talagang ganitong upgrade kasi mahilig akong mag Garmin navigation or mag navigation sa solo ride. And then yung isa pa nilang in-upgrade dito is yung dual shock absorber na naka-subtank na wala sa V1 at wala rin sa V2. So napakagandang upgrade niyan. Dagdag tipid din yan kaysa bumili ka ng upgraded na suspension. Yan naka-subtank na. So sulitin natin pag nakabili tayo bago natin palitan, di ba? So stock yan, naka-subtank na pag binili mo yung standard man o your turbo na NMAX V3. At meron naman din itong ABS or anti-lock braking system sa kanyang braking power at traction control system. Ito malupit, nagdagdag pa sila ng touch of forged carbon fairings. So ito yung mga carbon fairings na forged design sa kanyang underseat compartment, sa gilid, at saka yung underbelly fairings. So talagang yung mga small details na yun na napakaangas, nilagay na rin ng Yamaha. So si V3 NMAX ay meron na rin yan. Of course, yung TFT display and then yung kanyang dalawang drive mode. So meron yung dalawang drive modes, yun din additional din yung na-upgrade para dito sa NMAX TechMax. Alright, so makikita natin na bilang avid user ng Yamaha na talagang medyo malaki ang step up nila dito sa version na to compare sa version 1 at version 2. So like from old tech specs to new modern day na specs, kaya nakakabilib talaga. So para sa akin, matibay ang V1 dahil up to now may mga gumagamit pa din at nagsiseta pa rin ito. Si V2 naman ay maangas talaga dahil lahat ng tropa naka V2. At pagdating naman kay V3 ay ibang-ibang personality nito. Nilagyan nila ng modern day specs na dapat lang ibigay sa atin at ma-experience natin ang mga updated technology na ganito na ganyan ngayon as a rider. So pwede ka din naman mag on-screen navigation sa bagong NMAX V3. Isa pa sa okay na update ni Yamaha is yung rear shock absorber and upgrade and yung iba pa niyang mga all LED lightings. Ayan. So nag-add pa sila ng new engine features, yun nga yung YECBT or yung turbo or RPM booster, di ba? So talagang wala nang tayuan sa upgrade para dito sa version 3 ng Yamaha. So price difference ng mga V1, V2 and V3. NMAX V1 109,000 to 120,000 nung nirelease siya. So correct nyo na lang ako sa comment kung tama ba yun. 109,000 pesos to 120,000 pesos yung presyo ng NMAX V1. Then yung V2 naman 151,000 to 155. Ngayon yung NMAX V3 155,000 to 175,000. Yan ang price difference at specs ng tatlong generation ng NMAX from V1, V2 to V3. Comment down below kung anong trip mo sa tatlong version ni Yamaha NMAX.